Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Sa pagkakataon ito, tuloy-tuloy po ang ating pong pagtalakay patungkol sa mga mahalagang usapin, lalong-lalo na sa pagsunod o kaya ay pagiging alagad ng ating Panginoon, na matatagpuan lamang natin ito sa kanyang mga salita o sa banal na kasulatan. Ayan. At ngayon po ay pag-uusapan natin ay yung pong tinatawag na The Mystery of Luke, chapter 14, verse 26, 27, and 33. Ayan. Sumaring naitanong po natin o kaya masasabi natin bakit ito kaya ay naging isang mystery. Ito pong Luke chapter 14 verse 26, 27, and 33, lalo na sa salin po ng King James Version. No po? Ayan. So, ang ibig po sabihin ng mystery ay ika nga, hindi ho madaling maunawaan at hindi rin ho madaling gawin. Kaya nga po, mystery. At maliban na ang banal na espiritu na siya po ang nagsalita nito, no, sa gabay at pagtuturo. Ika nga ng banal na espiritu, maunawaan po natin ito. Ayan. So, dapat po natin maunawaan, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita o kaya ay ika nga ang gumawa po ng alagad, ng pattern. Pero, kung wala po ang banal na espiritu, hindi po masusulat ang Biblia. Ayan. Kaya mahalaga po ito na ating pong maunawaan sa pagkakataong ito, at ito po ay meron pong ika nga masasabi nating mga bahagi. Meron po tayong part 1 hanggang part 4. Ito po nga patungkol sa tinatawag na The Great Mystery of Luke chapter 14 verse 26, 27, and 33. Ayan. So simulan na po natin, Unang-una ay yung pong verse 26, Ayan, sa verse 26, at ang ating Panginoong Jesucristo po ang ika nga ay nagsalita nito. Ang sabi niya, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaring maging alagad ko. Ayan. So, matindi po yung deklarasyon ng ating Panginoong Jesucristo dito. Kaya dito pa lamang sa puntong ito, kapag hindi po ito natin naunawaan, sigurado hindi na po natin ito ika nga ay bibigyan ng pansin. Kasi nakapaloob po ito sa tinatawag pong mystery. At dito po natin kailangan ang banal na espiritu. Isipin po natin, yung pong salitang kapuutan. Kapag ang tao ay napuot, ay higit po yan ika nga sa tinatawag na galit, Yan, kung atin pong titignan ay ang kanyang mukha ay kumbaga nangingitim sa galit, yung pagkapuot, At ito ay ika nga ay willing na pumatay. Kaya matindi po itong salitang pagkapuot, Ayan. Pero bakit kaya ganito ang terminology na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo? Ayan. So, dito po ay ating bibigyan ng pansin yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nung ito po ay sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ay sinabi niya ito nung kanyang panahon. Nung panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakikita, nahahawakan at nakakausap personal, At ang kausap niya dito ay yung pong napakaraming mga tao noong panahon na nagsisisunod sa kanya. Kung atin pong babasahin po yung verse 25 ay makikita po natin doon, sa Luke chapter 14 verse 25, ganito ang pagkasabi, nagsisama nga sa kanya lubang maraming tao at siya lumingon at sa kanila'y sinabi. Ayan, napakarami pong mga tao nagsisusunod sa ating Panginoong Jesucristo ng mga panahon. Pero alam ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang pamantayan, sa kanyang paraan,
hindi po ito mga certified na mga alagad o tagasunod niya. No? Pero, ang akala ng mga tao, sumusunod sila sa Panginoon, maaaring sinasabi nila na tagasunod na sila ng ating Panginoon. So, maaaring sila po ay mga mananampalataya, ano? O kaya yung iba ay sympathizer. At yun namang iba ay masasabi po natin na nag-u-observe lamang. No? At alam niyo po, nung kapanahon na ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ang totoo. Nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi naman talaga sila, yung karamihan po doon, hindi sila interesado sa salita ng ating Panginoon. No? Hindi sila interesado sa mga aral ng ating Panginoon. Kasi kung kausapin sila ng ating Panginoon ng mga panahon, kinakausap sila ng ating Panginoong Hesus, no? Sa mga talinghaga. Kaya paano maunawaan? No? Ang mga tao nung panahon ay interesado sila doon sa mga himala. No? Makakita ng mga tao na inaalihan ng demonyo na nakakalaya. Makakita sila ng mga himala katulad noong 2 tinapay o kaya 5 tinapay at 2 isda, pinadami ng ating Panginoon. So, marami pong mga himala ang ginawa ng ating Panginoon, nagpagaling, no, ng mga may karamdaman, nagpadilat ng mga bulang, no, at napakarami pang iba. So, mga minamahal ko mga taga-subaybay sa atin hong video, no. Kaya, sa ating pong Panginoon Jesucristo ay hindi ho madali, ano, ito hong tinatawag po natin na paggawa ho ng alagad. Talagang ang Panginoon Jesus ay naglagay ho ng standard. Pattern, ika nga. At ito nga, no, sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo ay masasabi ho natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay physical, no, na nakikita, literal na nakikita, nahahawakan at nakakausap. Kaya, so, noong pong panahon, talagang ika nga, kung ang pag-uusapan po ay pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo, ay ang mga tao na susunod sa ating Panginoon Jesucristo noong panahon, iiwanan talaga niya yung kanyang mga magulang. Iiwanan niya yung kanyang mga kapatid. At kung meron siyang asawa, iiwanan din niya yung kanyang asawa, pati yung kanyang mga anak. Ayan. Kasi hindi po sila makakasunod sa Panginoon kung hindi nila iiwanan yung kanilang magulang, yung kanilang mga kapatid, yung asawa nila at maging yung kanilang mga anak. Hindi sila makakasunod. Ngayon, kaya ito po ay yung punto na kung saan ay mamimili po yung susunod sa ating Panginoong Jesucristo. Mamimili. Kung sino yung pipiliin. Kasi okay sana o kaya mabuti sana kung yung magulang noong susunod kay Kristo, kaya nung magiging alagad ng ating Panginoon, ay payag, no? Paano kung hindi? Kasi yung susunod sa ating Panginoong Jesus ay breadwinner, no? So, ibig sabihin, tutol yung magulang, no? At ganoon din naman yung asawa o kaya yung mga kapatid, no? So, tutol sila sa pagsunod ng kapatid nila o kaya nung bahagi ng kanilang pamilya. Lalo na siyempre kung ang susunod sa ating Panginoon ay isang ika nga ay ama ng tahanan, maiiwan yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak. Kaya hindi ho talaga madali, napakahirap po, no? Kaya noong panahon ng ating Panginoon Jesucristo ay, ang sabi doon ay kung hindi talaga kapupuutan. Kasi, alam niyo po, kapag ganito na ang senaryo, yung pinipigilan ka na, no? Hinahadlangan ka na, ay mamimili ka na talaga. Ano? Mamimili ka na. Kaya sasabihin siguro ng mga magulang na hindi payag na ang kanyang anak o asawa na hindi payag na ang kanyang asawa ay sumunod sa ating Panginoon. Dahil nga maraming mga isinasaalang-alang, no? Papipiliin talaga. Ano ang sasabihin? O mamili ka. Kami o si Jesus. Noong panahon ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, no? Siyempre, kapag ang pinili ng isang tao ay ang ating Panginoong Jesucristo, iisipin ho noong mga magulang, noong mga kapatid o kaya noong asawa at mga anak, hindi na sila mahal. Di ba? Hindi na sila mahal. Ang mas mahal na nung kanilang mga mahal sa buhay o ng tao na yaon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So, lalabas na doon yung papasok ika nga ay parang kinapupuutan na nila yung kanilang pamilya. Di ba? Dahil kung mahal nila yung pamilya nila, ang pipiliin nila
At di siyempre yung pamilya at ang ating Panginoong Kristo, hindi nila pipiliin. Kaya ito po yung larawan ng panahon ng ating Panginoong Kristo. Hindi po talaga madali. Kaya sabi ng ating Panginoon, ang sukatan ng ating Panginoon, kung talagang kayo seryoso na sumunod sa akin, hindi kaputan ninyo. Ibig sabihin, ito'y dumadating po dun sa punto na ayaw man at sa gusto ng inyong mga magulang, ng inyong mga kapatid, ng inyong asawa at ng inyong mga anak. Kung kayo ay susunod sa akin, sumunod kayo. Dahil kung hindi, hindi talaga. Di ba? Hindi talaga sila makakasunod. No? Ayan. So, ngayon sa ating pong panahon, ano yung pagkakaiba ng panahon at saka ito? Ngayon po, sa paggawa ho ng alagad ng ating Panginoon, hindi na ho physical ho yung ika nga ay pagsunod natin sa ating Panginoon Kristo. At ito yung dapat po nating maunawaan. Hindi na ho physical, kundi spiritual. Sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Ngayon, dapat po nating maunawaan na ito pong ama, ina, mga kapatid, itong asawa at mga anak, makinig po tayo mabuti. Ito po ay larawan po ng pamilya ng tao. Larawan po ito ng pamilya ng tao. Tao na patay ang espiritu. Ayan. Ayan. So, naunawaan po ba natin? Ngayon, bakit ang tanong ay bakit ang tao ay susunod sa ating Panginoong Kristo? Ayan. Tutukan po ninyo mabuti. Dahil ang tao ay lilipat sa pamilya ng Diyos. Gets po ba natin? So, hindi na ho natin nasusundan ngayon si Kristo, physical. Pero masusundan ho natin siya sa pamamagitan ng spiritual. Naunawaan po ba natin? Ito po yung pamilya ng tao na patay ho ang espiritu dahil sa kaugnayan kay Adan. Kaya ang tao ay kailangang sumunod kay Kristo dahil lilipat po siya sa pamilya ng Diyos. Ayan. Mula sa kaharian ng tao, kapag ang isang tao ay sumunod sa ating Panginoon, lilipat siya sa kaharian ng Diyos. Ayan, galing na po. Ayan. Kaya importante po ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Naunawaan po ba natin? Ayan. Ito po, simple, larawan po yan ng ika nga, ay ugnayan ng isang babae at ng isang lalaki. Ayan po yung tinatawag po nating great mystery. Matatagpuan po natin yan kung paano inihambing ni Kristo ang relasyon ng ika nga ay mananampalataya sa ating Panginoon Kristo at ang relasyon ho ng isa hong ika nga babae na mag-asawa. Babasa po natin yan sa Ephesians chapter 5 verse 31 to 32. Ito, basahin po natin. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito, yan, the great mystery, ay dakila datapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Ayan, unawaan po ba natin? Bakit ang isang tao ay kinakailangan maging alagad ng ating Panginoon? Yan, sapagkat lilipat po ang tao mula ho sa pamilya ng tao na patay ang espiritu, tutungo ho siya sa pamilya ng Diyos na buhay ang espiritu. At yan ho ay malinaw na larawan ng tinatawag na relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Pero bago po natin mararating yung pagiging Iglesia, yung sabi doon ay commitment, ay dito muna po tayo sa pagiging alagad, Dahil meron yang pong tinatawag na 5 signs of growing faith, Yung hindi mananampalataya, nakikisampalataya, mananampalataya, alagad, at ang Iglesia. Kaya naunawaan po natin yung unang bahagi, Yung unang bahagi, ito pong verse 26, na ang sabi po dito ay kung ang sinumang tao ay hindi napupuot, sa kanyang ama, ina, mga kapatid, asawa, at sa mga kanyang mga anak, ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi po ito literal, hindi po ito physical na pagkapuot, kundi ang dapat pong kaputan ay ang kalagayan ng
pamilya ng tao o kaya ang kalagayan ng isang tao na patay ang espiritu. Bakit po kinakailangan? Dahil lilipat po siya sa pamilya ng Diyos. Larawan po yan ng pagpasok sa tinatawag na pag-aasawa. Okay, paghahanda sa pag-aasawa. So ang isang dalaga ay kung siya ay gustong maging parte ng pamilya ng lalaki, siyempre sasagutin niya bilang kasintahan. That is the preparation sa pagpasok sa pag-aasawa. At yan po ay larawan ng pagiging alagad. Kaya yan po ay isang mystery. No? Kaya kailangan po natin dito ang pananalangin sa pangalan ng ating Panginoon. So naunawaan po pa natin. Kaya yan po ang pagkakaiba, no? Dito po sa ating pinag-usapan. Muli po, sa susunod po natin pagtalakay, dito lamang po sa ating pong bagong topic ngayon, no? Ito pong the mystery of Luke chapter 14, verse 26, 27, and 33. Susunod po natin yan sa verse 26 pa rin. Pero meron po tayong iba namang pag-uusapan. Muli, marami pong salamat at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe at ganoon din po, like, share, and comment na rin sa baba. So maraming pong salamat at pagpalain po tayo ng poong may kapal. To God be all the glory and praise.